Avoid conflict, respond in love. Excited na pumasok sa college si Kay at ang kanyang mommy na si Grace. Nakapasok si Kay sa dream university niya at weeks before ng pasukan ay ready na siya. But Grace is not too excited about her daughter's independence. Nagkaroon pa ng tampuhan ng mag-ina dahil dito. Preschool pa lang si Kay, si Mommy Grace na ang naghahatid at nagsusundo sa kanya. Hanggang sa high school, naging chaperone na siya ng kanyang anak. Now that Kay is entering college, Grace still wants to do the same. But Kay refused her offer and requested some freedom from her mother. Ayaw na niyang magpahatid sa ina dahil gusto na niyang ma-experience ang independence. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Kay at ang dreaded day naman ni Grace. Ready na siya sa mga gamit niya at alam na rin niya kung saan siya sasakay at kung paano magbiyahe. Habang si Grace ay tahimik lang na naglilinis sa kusina, hindi matiis ni Kay ang ina kaya't nilapitan niya ito. Ma, papasok na po ako. Huwag ka na magtampo sa akin. Mag-iingat naman ako at mag-update ako sa iyo kapag nasa school na ako. Sabi ni Kay, sabay yakap sa mama niya. Ay, naku! Malaki ka na nga talaga, anak. Sorry kung overprotective ako, ha? Naiintindihan kita at hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Sige, mag-ingat ka. Text mo ako kung may problema, ha? Paalala ni Grace. Opo, ma, sabi niya, sabay halik sa ina. Grace understands her daughter's excitement as a young adult. Despite her desire to protect her, she learns to trust the Lord's protection over Kay. Instead of arguing and insisting on what she wants, Grace willingly let go and responded in love. In this case, Grace followed the Apostle Paul's reminder to pursue love, unity, and peace. Let us pray. Lord, teach me how to be patient, especially when I do not get my way. Give me an understanding heart so I can avoid conflict and promote peace in my relationships. Help me become a better person. In Jesus' name, amen. When you are tempted to react negatively towards someone, pause and breathe. Respond in love. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mga taga-Efeso 4:2-3. Ako po si Eric Tutanyes. Peace tayo dyan. God bless.